So at a very controversial at isa sa pinakasikat na doktor sa buong Pilipinas. Ngayon po malalaman natin sino ba siya, ano ba pinanggalingan niya, no? Pagmula bata siya, actually kukwento niya to, no? At at the same time may connection sa spiritual warfare to. Sana makatulong po ang video nito lalo na sa kasakitan niya ngayon, no? Makikita niyo dito kung gaano yung natural na kabaitan ni Doc Willie. Umpisa na po natin. Una, ito po yung video natin. Interview niya po ito sa Radio Veritas, no? 2022 pa to, nung nangampanya siya mismo, no? So, Bro Junri, ready na po ba yung video? Pakinggan po nating mabuti at magre-reaction tayo yung mga sasabihin niya, no? Kilala bilang isang vlogger o tinawag niya ang kanya sarili bilang isang vlogger at naku, Father, 16 million ang kanyang followers sa Facebook. Meron din po siyang following sa YouTube. Ang kanyang subscribers naman ay nasa 6.95 million. Ano? Yan, yung followers niya dyan sa subscribers, 6 million lang po yan. Noon pa yan, no? 2 years ago. Ngayon po, 9 point something million na ang subscriber niya. Yun po, no? 2 years ago pa yan. Play uli, bro. Ito po siya bilang consultant sa Department of Health ng panahon po ng Aquino administration. Siya po isang cardiologist, isang internist, at tumatakbo siya sa posisyon ito para nga po ma-improve ang healthcare system sa Pilipinas. At ang kanyang educational attainment po, Bachelor of Science, major in Botany, University of the Philippines sa Diliman noong 1988. Sa graduate school naman, Master of Science in Public Health, University of the Philippines sa Maynila noong 2001. Nag-aral din po siya sa Massachusetts General Hospital. Okay, Adult Congenital Heart Disease Fellowship Program, postdoctoral studies po ito. May History of Medicine. Okay, sandali lang po. Wala. History of, ano nga ito, Father? Medicine and Public Health Fellowship Program, University of Wisconsin noong 2000. Doctor of Medicine, specializing in internal medicine sa De La Salle Health Science Institute, Doctor of Medicine specializing in Cardiology, University of the Philippines in Manila from 1997 to 1999. So talaga po, malawak ang kanyang kaalaman pagdating po sa healthcare. So narito na po mga kapanalig, pakialanan na natin ang ating pong Vice Presidential candidate, si Doc Willie Ong. Ayan, magandang umaga po and welcome to the Catholic E-Forum dito po sa ating Hintila Branch of Veritas. Yes, Doc. Good morning. Naku, nakamute po kayo. Sorry. Hi, Angelique and hello. Father Jerome. Kamusta po? I'm very happy to be here. Yes. Kamusta, Father? Mano muna, mano. Yung pinag-usapan natin na makakaharap mo ang taong bayan, eto na. Okay. Parang nakakita ako ng anghel eh. Dalawa. Ayay, thank you po. Okay. So, Nandiyan Ranger, cutted video. So, Doc, sa simula po ng ating pong forum, ihilingin namin ni Father para po sa ating mga kapanalig audience. Mula po sa inyo, ilang minuto, Father? 8 minutes. Magbibigay ka muna, Doc, ng inyong plataforma, in general, strategy, para, kung ikaw man ay papalari na maging Vice Presidente, at 8 minutes po ang ibibigay namin sa inyo. Okay? Then after that, merong question and answer portion. At sa bawat question naman, bibigyan naman po namin kayo ng 3 minutes para i-expound ang inyo pong sagot. Okay, so Doc Willie, you can start. The timer starts now for your 8-minute opening statement. Wala ako prepared. Basta galing lang sa puso. Alam niyo naman, una hindi ako trapo. Gusto ko gumawa ng bagong politiko. Ginagawa ko to talaga para sa Diyos. Yun lang talaga. It's as simple as that. Nag-umpisa ako, edad 7 years old, nung bata pa ako, may kaya kami. Maayos yung pamilya ko. Pero nakikita ko yung mga mahihirap. Especially yung mga batang nakachinelas, hindi nag-aaral, ako nakasakay sa kotse. Laging may guilt sa heart ko eh. At Bro, Junri. Sa siyang jest.
Ayan po, no, makikita nyo, umpisa pa lang, yung bata pa lang siya, mayroon na siyang naturalesa sa kanya, yung ano, no, maawain sa mga may hirap. Although napansin nyo, bata pa, may kaya daw talaga, mayaman talaga sila. So lahi silang mayaman. At makita nyo yung pinag-aralan niya, no? Grabe, no? Talagang napakataas ng pinag-aralan niya, no? So ayan po yung ano niya, umpisa pa lang makikita mo, naturalesa niya po yun talaga, no? Talagang makadiyos siya. No, bata pa lang daw siya, alam na niya yung ang gusto niyang gawin. Sige Bro Junry, paki-play uli. Good school. Lagi tinuturo sa amin yung isang bata. May isang bata na tinuturo sa amin si Cree, K-R-E-E. Yan ang ginagamit at that time, 1970, na itong si Cree mabait, makajos, lagi tumutulong, o may nag-aaway siya, nag-aawat. Isang beses, inaawat niya yung nag-aaway na napagitna si Cree, napatay. Nung napatay siya, natakot kami lahat. Prep pa lang kami noon namatay yung hero namin. Pero nakita namin, sa mga slideshow, umakyat yung kaluluwa ni Cree, tinanggap ni Jesus with open arms. Medyo na ano yung utak ko, sabi ko, yun ang pinakamaganda. Magsakripisyo ka lang, kahit anong paghihirap mo dito, makakamit mo yun. Savior School, Jesuit School man for others. At tinuloy-tuloy ko yon. Nag-doktor ako at 17 years old. Gusto ko lang tumulong. Pamilya ko, puro businessman. Pero sa nais kong tumulong, actually at 17 years old, pinasulat kami sa time capsule na ano gusto mo mangyari in 25 years? Yung classmate ko, sinulat gusto niya maging tennis player. Ako na champion. Ako sabi ko, gusto ko tumulong sa libo-libong tao in 25 years. Kung sabi ng teacher, pass your paper, tapos sinulat ko, in-erase ko, sabi ko, million. Baka maka-million matulungan ko. Yung ganong desire in your heart to help so much, it will only lead you to depression. Hindi mo kakayanin. Kaya sa UP... Bro, ayan. Pansinin nyo, umpisan po natin dito Ayan. Binanggit niya yung mismong depression. Ayan. 17 years old, nag-umpisa na siya, nagkakaroon na siya ng depression. Actually, later on, tignan nyo yung mangyayari, no? Nagbigla siya, yung umpisa pa lang ng statement niya, 17 years old pa lang, no? Tapos later on, yun na, nagkaka-depression niya. Tignan natin kung may connection sa spiritual warfare to. Tuloy, Bro Junry. Maganda grades ko, pero hindi ko maabot yung pangarap ko. Hanggang nag-away na kami ng magulang ko, naghiwalay kami ng magulang ko for 10 years, nag-run away pa nga ako. So, muntik ako ni matapos sa college. I finished UP Diliman in 7 years. Maximum. Pagdating ko sa med school, ganun din, gulo din yung buhay ko. At second year med school, muntik ako di makatapos. I had panic attack, major depression. Mabuti nakita ko ng psychiatrist na ginamot ako for 10-15 years. Pause, Bro Junry. Unti-unti. Ano sabi niya? Paliban sa depression, ay panic attack na siya. Yan na, may stress na. No, stress siya. So ibig sabihin madaling magalit si Doc Willie Ong, no? So may depression, may anxiety attack. So hindi natin alam, pero sabi niya nagpa-doktor naman siya, no? So tingnan natin ang kasunod doon maya-maya, no? From tinignan ko kaagad, pinag-aralan ko nag-umpisa sa depression, ayun na, para lumalala, inaaway na niya lahat, pati mga magulang daw niya, no? So, ayan, may makikita po natin dito galing mismo sa bibig niya, no? Mabait talaga siya, kaya lang parang may something doon na parang tuloy natin yung video, bro. Magaling ako, matalino ako, pero hindi ko ma-accomplish yung gusto ko. Kasi at that time nawala yung faith ko. Oo, sinisisi ko at ako kinakawawan. Ano sabi niya? Eto na, nag-uumpisa na. Magmula depression, nagkaka-anxiety na siya, nawala na yung faith niya. Ayun po pakinggan natin mabuti at nagtatanong na siya sa Diyos daw. Actually, wala namang problema talaga, maganda yung buhay nila, maganda, mayaman siya, matalino. Pero ano sabi niya? Nawala yung faith niya.
doon natin maano no? Kaya Bro Wendell, Bro Tata, Bro Romer, pag-isipan po natin at pag talagang pakinggan po natin mabuting sasabihin niya, no? Kawawa rin naman siya dahil napakabait niya, no? Yun na, nawala daw yung faith niya na naman from depression, ngayon nawawala naman yung faith niya. May something na ron tuloy Bro Junri. Diyos ang bait-bait naman, diba? So, hindi ko alam trial pala yon. Then one day, I think this was 1996, chief resident na ako ng Manila Doctors Hospital, or malapit na ako maging cardiologist noon. Nagkaroon ako ng very stressful, very panic attack. Napauwi ako na halos mababangga na ako Nandito ako sa may EDSA Tapos at that time, bago ako mabangga, siyempre bago ka magbangga, doon ako first time nagdasal. Sabi ko, in your life, you only pray 3 times. When you really pray. Sabi ko, Lord, kung may Diyos man, tulungan mo ako. Huwag mo lang ako ipahiya ngayon. Diba? Nung nagda-drive ako, a few seconds, parang kinilabutan ako, may isang bus na nag-cut sa harap ko Bus siya, kulay green, walang tao, ang bagal-bagal. Pagtingin ko sa baba, nakasulat, God loves you. Nung nakita ko yun, kinilabutan ako. Sabi ko, may nagsasabi sa akin, hindi yan ang... Chuck. May nagsasabi sa akin, yan na, maniwala ka na. Huwag ka na matigas sa tudo. Ayan, narinig niyo na yon. So, umpisa sa depression, anxiety, maya-maya po, ano sabi niya dyan? May nakita daw siya, no? Inulit na niya yung depression, anxiety, panic attack daw siya. May nakita daw siyang sasakyan, God loves you, at may bumubulong na. Ayan, tingnan nyo po, Bro Wendell, Bro Tata, Bro Romer. May bumubulong na. Ayan na, yun ang iniisip ko no? Kung, mapapansin niyo po lahat ng sasabihin niya, kakaiba na to. Although hindi pa niya sinasabi kung ano yung ano niya dyan, no? Yung religion niya dyan. Pero makikita niyo yung i-connect natin yung mga sinasabi niya, no? Yung dot natin. May bumubulong niya, umpisa na po, pansinin niyo. Tuloy po. And from that time on, umiiyak ako kay Doc Lisa. Sabi ko, Jesus save me today, Jesus save me today. And nag-Couples for Christ ako for several years. Every week may meeting. I read the whole Bible in 3 years. Isa lang ang mensahe ng Biblia. Narinig niyo po yan. Ayan, may idea na kayo sa mga Couples for Christ. Couples for Christ, so ibig sabihin Katoliko po siya. No? Hindi lang siya kasi hindi siya vocal sa Catholic sa Catholic Church no. So yan, couple for Christ siya no. Panic depression, panic attack, may bumubulong pero nag-couples pa rin siya no. So ang tanong ngayon, nawala na ba yung bulong-bulong na yon? Tingnan natin Pero nag-couples pa rin daw siya. Ibig sabihin, nag-active pa rin siya sa church pero may bumulong na Naumpisa nyo yung nawala yung faith niya, tapos may bumulong na. Pag-aralan po natin sige, tuloy yung video. God loves you. In so many stories, God loves you. Abutin mo lang yon. At mula noon, lahat ng gawin ko, parang sinuswerte ako. Nag-writing ako, nag-TV ako, nagsalamat doon ako sa ABS-CBN for 10 years for free. Hanggang automatic, dati 0 ako followers, depressed ako, suicidal ngayon. God gave me 16 million followers. Is that not a miracle? Hindi ko Bro, narinig niyo po yun. No? Pagkatapos yung nawala yung faith niya, may bumubulong sa kanya, maya-maya, ayan na, sineswerte siyang bigla. Ang sabi niya, sineswerte siya. Dati daw, sabi niya, suicidal na siya. Gusto na niya magpakamatay. Narinig niyo po yun, suicidal na ako, sabi niya. No? So, stress, suicidal, may bumubulong, nawala yung faith niya. Ayan, pero binless siya, may blessings na biglang dumating. No? So, imagine mo yun, no? Wala siyang binanggit na confession, wala siyang binanggit na misa, wala po siyang binabanggit na ganun. God's, yes, pero wala siyang binabanggit tungkol sa sacrament natin, mga kapatid. Pakinggan niyo pong mabuti.
So ngayon, ang bandang huling ang nangyari sa kanya, suicidal na siya. Pero later on, yun nga, na-bless pa siya na na-bless. Tuloy po. Naman, ine-expect. Oh, kung marami ka ng followers, Father Angelic, hindi ko na pwede sabihin, tutulong lang ako konti, mamimigay lang ako ng bigas, matutulog na lang ako. I'll be very honest with you, wala akong filter. I don't care about what people say. 2015, may lumapit sa akin na pastor. Parang prophetic pastor siya, pastor. Electro-open niya. Sabi niya, pakinggan niyo po ito, sasabihin niya. Ayan, tuloy-tuloy na yan ha. Nagpakonsulta na siya ngayon sa prophetic pastor para manghuhula na to. Ito na, yan na yung ano natin eh. Para tingnan nyo, talagang i-connect natin yung dot, no? Nag-umpisa sa depression, anxiety, nawala siya ng faith, maya-maya may bumubulong, maya-maya bigla siyang naging successful ngayon. Wala siya binabagit ng mga sakramento natin. At pansinin niyo itong huli, lumapit siya saan? Prophetic pastor. Pinray over siya. At pakinggan niyo po kung sinabi daw ng prophetic pastor daw niya. Pansinin niyo po. Tuloy po. Nakikita ko, papasok ka sa gobyerno at pag pumasok ka doon, maraming tao wearing white will follow you. Susunod sila sa iyo. Pero kailangan ikaw papasok muna sa pintuan. Papasok yung mga malilinis na nakaputi. I think mga politiko yung mga bago pagpapasok ka dyan. Kaya pagdating ko doon, sabi ko, I have to do it. Narinig niyo yun? Yung panghuhula, yung vision niya sa kanya, may mga nakaputi na kung ano-ano. Ayan na, no? Mayroon siyang pinilapitan eh. Ayan, may nilapitan siya. So talagang spiritual warfare to. May nilapitan siyang prophetic pastor at sinabi niya ng kung ano-ano na vision niya, nakita daw niya sa kanya. No? So makikita mo yung contamination na dito, no? Sa pag-aaral. So yun na, tuloy po. Bahala na, mapahiya anong mangyari. And noong 2019, tumakbo ako, sabi nila natalo. Ano natalo? Almost 8 million nakuha ko pa na boto. I'm number 18. Awareness ko, umakyat ng ilan ba? Ng 35%. Diba? So, I think in many ways panalo siya, nakilala tayo ng tao and na-set up yung parang ngayon. Ang kakaiba ko sa ibang politiko, simple lang eh. Dalawa, hindi ako tumatanggap ng campaign funds. Kahit kanino. Hindi ko sinasabi masama pero I'm sure almost all politicians from high, even barangay captain, tatanggap. Lalo masama tumanggap. Pero ko ayoko eh. Talagang feeling ko kasi talaga may tali. Na nung 2019 gusto ko tumanggap eh. Ba't naman ako hindi tatanggap? Pero nakita ko kausap yung mga bilyonaryo. Mayaman din naman kami. Alam ko utak ng mga milyonaryo. Nakita ko tataliin ka eh. Yan ang hawak ng mga businessmen sa politiko. Bawat takbo, mamimigay sila lahat. Diba? Ayan, pansinin niyo po, no? Magmula nung sinabi nung bumulong sa kanya na prophetic pastor daw na manghuhulay, hindi natin maintindihan kung ano yun. Pansinin niyo, bigla siya naghangad, no? Samantalang mayaman na siya, tumutulong naman siya sa kapwa, although talagang wala kang marinig na sacraments eh, yung tungkol sa Catholic Church. Pag ang nangyari, nag-aspire na siya, no? Nag-aspire na ng politika. Samantalang nandun na siya sa peak, mayaman, kumikita sa YouTube, maraming natutulungan, kumpleto pamilya, maganda buhay niya, no? May mga mababait na mga anak ng ano. Tingnan niyo nung inano siya nung manghuhula na sinasabing ganito, bigla niyang sinunod yun at nag-aspire siya ngayon ng Vice President. Pansinin niyo po, no? I-connect mo yung mga dot diyan. Ngayon ayan na, iba na yung sinasabi niya, politika na. Tuloy po. Yung pera nila imbis na ibigay sa CSR sa mahirap, ibabayad sa politiko para safe sila.
Diba? Tapos yung corruption pa sa BIR, may lagay sila. Kaya wala tayong Warren Buffett, wala tayong Bill Gates. Ang pera nila every election ta. Kaya ako, wala. Nakita ko ang gandang benefit. I can decide fairly on the church, on whatever you want, divorce, West Philippine Sea, mining. I don't care. Malls, telco, I can decide fairly. The only problem is if I will win or not. Kaya nga, Facebook ako eh. Viral naman ako. If I don't win now, I will run 2025, 2028, 2031, hanggang ano bibigay sa akin ng Diyos. Kung hindi ako yung mananalo, baka ako yung John the Baptist. Baka may Jesus na darating. Ayan. Ano na sinasabi? Siya na daw si John the Baptist. Patay tayo dyan. Baka si Jesus yung nadarating. Sabi niya, iba na. Makikita mo yung mga ano niya, no? At wala pa siyang binabanggit na sakramento. No, wala siyang binabanggit na nagkumpisal siya o nagsimba siya sa ganitong simbahan. Wala po, no? Talagang nakakaano, no? Pero yung naturalesa niya, mabait talaga sana siya, no? Pero yun nga, parang may nakikita na tayo rito. Kung ano na sinasabi niya nga ngayon, tingnan mo, para daw John the Baptist siya at yung vision niya iba na, no? Iba na yung sinasabi niya about politika, sobrang laki, super laki na yung mga vision niya. Magmula nung inano siya nung tinatawag yung prophetic pastor daw na nag-pray over sa kanya. Tuloy po yung video. Hindi ko alam pa ng mangyari. How do I run? I run like Jesus. I run like Jesus. Sermon on the Mount, tulong lang sa tao. Walang kagalit-galit. Wala akong galit. Tito Sen, Mayor Sara, Bongbong Marcos, Duterte. Wala eh. They have good points, have bad points. Okay lang ako sa kanila. I look at the good in people. And I just do what I can to reach my goal to help millions of Filipinos na gusto naman ni Lord. Yun ang gagawin natin. Sa tingin. Ayan po, no? So, ilang ano na yan, bro? Ilang minuto na yan, bro, Junri? Pakitingin po. How many minutes na yun ang naano mo, bro, Junri? Yung na-consume mo. Bro Junri? Nasa ilang minuto ka na, bro? Ayun, naka-off pala ako kaya kanina pa ako sumasagot. 13 minutes and 35 seconds. Okay, tuloy po. Hanggang 15 minutes stop natin. Last. Sige. Tuloy? Tuloy, bro. Hindi ko role magbangga eh. Diba? May taong yun ang role, pero itong role ko, mapasok to, mapanalo to, para sa tao. And second, hindi ako naninira sa iba. Yun lang nga, walang campaign funds, hindi ako naninira, and I run like, yung ginagawa ni Jesus, diba? Kahit naglalakad siya, nagagamot siya. Yun naman ginagawa ko, nagagamot naman ako. So, maghihintay lang tayo, magtitiis lang. Ano sabi niya, ginagaya na daw niya si Jesus ngayon. Iba na, no? So, wala nang binabanggit talagang Catholic Church basta si Jesus siya. At yung ginagawa daw ni Jesus, ginagawa na daw niya ngayon. So, kakaiba, no? Ilang minuto na yan, bro? 14 minutes and 3 seconds. Sige, so, ano na natin dyan, pakiano na lang, bro, pakisuyo lang, i-fast forward mo sa 20, may binanggit siya eh. No, wala na talaga, hindi niya inaano na yung Catholic eh. Sa 20 minutes mo, i-forward mo, i-pause mo sa 20 minutes, bro. Forward natin. Paano ko lang tong advertise? Kasi nag-advertise pa, wait lang. 20 minutes sakto? Oo, stop mo siya dyan tapos i-play mo. Sige. Ganyan. Papasok. Pag ako nanalo, maubos ang trolls. Mawawala ang trolls. Walang maninira. Nobody, look at my followers, Angelique Father. Walang naninira in my name. Pag nanira sila, papagalitan ko. Silent majority.
Hindi majority, hindi ko alam pa, konti lang ako. Basta silent sila. Yung mga ibang groups, ayaw ka nabanggitin, nakita niyo naman, very mainitin ang ulo, because that's how you win in politics eh. Pero style nila yun eh. Pero ako, gusto ko gawin yung righteous way, pero practical way. Kasi pag feeling, I'm sorry talagang feeling ko, calling ko to eh. Calling ko talaga to. Feeling ko may connect ako sa kanya. I know, there are many ways to pray. I studied Catholic po ako, pupunta ako, bumalik ako, pero okay lang ako sa Christian group. Okay lang ako makinig sa Muslim group. Wala naman ako. Kasi dapat open naman sa lahat. Ganun po. In your capacity. Ayan na po. Diyan po nagtatapos yung video niyan. Ano sabi niya? No? So, sa kanya, ang sabi niya dyan, malinaw na okay siya. No, sa mga Christian group daw, kasi alalahanin natin yung huling nag-pray over sa kanya, prophetic pastor daw, at nagkaroon ng vision daw sa kanya, parang hinulaan siya, at yun yung parang naging tulay niya. Pansinin niyo yun ang parang naging ano niya ngayon, at parang gustong-gusto niya dahil dun sa prophetic daw na pastor niyang yun. No? So, at ngayon ang sabi niya, Catholic ako pero sabi niya first time niya sinabing Catholic siya. Pero ano sabi niya? Open siya. Open. Ibig sabihin, malamang to, nasa ibang nakikinig na siya sa mga ibang Christian denomination o dun sa pastor na kilala niyang pinray over siya. Kahit Muslim, sabi po niya, no? So, medyo nakakaano rito. Tingnan natin, i-summarize natin, At titingnan natin, kaya pag-aralan natin, Bro Wendell, Bro Tata, Bro Romer, tingnan niyo po yung sitwasyon kakaiba na, at open na daw siya. So from i-summarize natin, Katoliko siya, pero yun nga, nag-umpisa yung depression, pagkatapos anxiety, panic attack, maya-maya may bumubulong, may nakita daw siyang God's loves you, may bumubulong, pagtaas ng bumubulong, naging active naman siya sa church, pero sa Catholic Church, pero maya-maya, yun nga, nawala yung faith niya, di ba? Eto na, nagpa-pray over na siya dun sa ibang sekta. So, pagpa-pray over niya sa ibang sekta, iba na po yung ano niya, no? Yung pananaw niya ngayon, nag-aspire na siya ng mataas, no? At iba na yung sinasabi niya, may John the Baptist na, kagaya daw siya ni Jesus na ngayon. And the last time na sinabi po niya, pansinin niyo po, open siya sa lahat. So in other words, Catholic ako sabi niya, pero hindi siya nag-focus sa Catholic Church, no? Pansinin niyo. Talagang kumbaga ano na siya doon sa ibang sekta, medyo napupunta na siya doon, at yun nga yung parang manghuhula yung parang contaminated. Ngayon, i-connect natin. Pagkatapos doon, napansin nyo, fast forward po tayo, no? Maganda yung niya, no? Siguro hindi natin alam kung saan galing yung grasya yun. Ang daming kinikita. Tiningnan ko yung mga niya, talagang how many millions a month, no? Yung pwede niyang kitain doon na biyaya, and all of a sudden, mga kapatid, Bro Junri, paki-ready po yung last video niya, no? Pansinin niyo, biyaya, and then later on, no? Wala po siya talaga binabanggit ng even sacraments or confession or something. Wala po siya binabanggit tungkol sa simbahan natin. And then later on, ito po yung nangyari ngayon. Para makikita mo sa kanya na hindi na siya active sa Catholic kasi okay siya sa ibang sekta po, no? Sayang, ang bait nga pa naman ni Doc William. Kaya pansinin nyo, bigla siya nagkasakit naman ngayon. Naalala ko tuloy yung mga nagpapaalbularyo, gumagaling, di ba? Gumagaling later on, di ba? May epekto. So ito parang nakikita ko ganun na ganun. Kaya ako interest na itapik ito. Ito kayang sakit niyang cancer ngayon, hindi kaya ito'y balik na. No? Hindi kaya ito yung demonic depression na. Kumbaga doon that time, obsession na lang, parang obsession siya eh. Obsessed sa kapangyarihan. Napansin niyo po, no? Bigla siya naging obsessed sa kapangyarihan. Nang sinabi ng prophetic na manghuhula daw na pastor na nag-pray over sa kanya, naging obsessed na siya sa Actually, ngayon, binabanggit pa rin niya yan. Yung gusto pa rin niyang humabol, may cancer na siya. Gusto pa rin niyang humabol, obsessed yun. Parang obsession na yun eh. And then, di po ba, nagka-cancer siya ngayon. Ngayon, pansinin niyo, itong bandang huli niyang cancer,
nakakalungkot at nakakatakot na sana ma-share nito sa kanya, no? Na pwede pa rin naman pwede siya ma-deliverance Pansinin niyo po, itong last video kong ipapakita sa inyo, itong huli niya. Ito na yung mga may nakikita na siya. Ito na po, no? Bro Junri, ready na ba yung second video natin? I-summarize ko lang yung pangyayari sa kanya, itong huling video niya na naka-blue siya, na talagang na siya, no? Nag-start na siya ng chemo, nahirapan ng kumain, at mapapansin niyo yung sasabihin niya. Bro Junri, naka-ready na ba yung second video? Sa 9 minutes tayo. Pakinggan niyo po ito kung may connection na siya doon sa parang oppression na, ino-oppress na siya ngayon. I need 2 to 3 months before they say if I will live or I will die. I was close to death 2, 3, 4, 5 times. I was having visions of war already. They say I was delirious. Pause. They say... Narinig nyo? Sabi na nag-comment, speculation. Hindi ko po speculation yan, sister o brother. Galing po sa bibig ni Doc Willie yan. Hindi ko po ini-speculation yan. Galing sa bibig niya lahat yan at base sa mga pinagpag-aaralan natin. At hindi po ako mag-comment yan later. Mag-i-study yan. Itong tatlo nating kung anong comment nila, no? Kaya sabi ko nga sa inyo, posible ba? Kaya ang tanong ko, posible. Hindi po ako nag-speculate dito, kundi ito ay pag-aaral. Makikita nyo pala, idadat nating connection. Of course, ang magsasabi niyan yung exorcist priest, hindi po ako Pero, base lang doon sa pag-aaral natin, galing sa bibig niya. Yung mga pwede mag-react dyan, okay lang po yan, pero tandaan po natin, ayon kay Doc Willie yan, hindi po ayon sa akin. No, so dire-diretso yung i-connect natin, napakagandang connection. At ngayon nagkasakit siya, tingnan niyo na po. Unang salita na 'yan, bago siya huling meron na daw siyang nakikita or something. Sa 11 minutes bro, paki-forward. minutes bro. 하루 종일 자신 있는 이유. Anyway pa ako. Pag ako dila ako, mas mali siguro sinabi mo, Tok. Anyway, I'm dying. I don't care anymore. I don't care. I will tell you the truth. Politicians are corrupt in the Philippines. Sorry po kaibigan ko kayo lahat. Pasensya na po. Nagkaka-vision ako kagabi. I asked my doctor, every night I dream, there is a black hand trying to attack me. You can say I am crazy, okay lang. Every night, somebody wants to attack me. O speculation ba yan? Kung sino man nag-comment? Speculation ba yun? Galing sa bibig ni Doc Willie po yan. Di po galing sa akin, Meron lang uma-attack na sa kanya ngayon. See? At impisahan po natin doon sa sinabi niya magmula nung may nag-pray over sa kanya na na manghuhula daw. Naging obsessed na siya sa Is that a speculation? No. Talagang mayroon tayong ebidensya po. At ang magsasabi po niyan ngayon, siyempre, ma-expert natin sa deliverance ministry natin, no? Itong sina Brother Wendell, Tata at Romer. At siyempre, sana po, actually, maganda po itong ma-educate tayo kasi hindi natin alam, baka makatulong pa tayo, baka daw ma-offend pa yung Paano ma-offend? Tinutulungan nga natin yung pamilya niya. Dito, tulong po ito Kaya nga sabi po natin dito, ang punto por punto, hindi po para nandito kami, hindi para maghusga, kundi para tumulong, para magligtas. At siyempre pag-aaralan mo yung sitwasyon. Kaya nung idadat mo, makikita mo yung connection niya. At ngayon, nagbabanggit na siya ng tingnan niyo po ipaki-forward po sa 14. Pansinin niyo, iba na po yung sinasabi niya ngayon. Fast forward 14, malapit na po tayong matapos. Yung binasya na ako ng binasya.
Sumaba sa sobrang loob ko. Filipinos should be more caring, more honest. That's why we have all these hardships. Filipinos love and cherish each other. Pray to the Blessed Virgin Mary. Pray to Padre Pio. Boss, Pray to the Lord. napansin niyo po ngayon yan, no? Hindi niya binanggit yan nung una, nung ma-interview niya sa Radio Veritas si Mama Mary. Hindi niya binanggit si Padre Pio. Wala siyang binabanggit. Ngayon, parang bigla niyang binabanggit. Kakaiba. No? And last, ito po yung makakapagpatunay ayon sa mga na talagang may something na may there is something na contamination there o no, ayon sa mga experts natin, ayon kay Doc Willie, itong pinakahuli. No? Tandaan po natin yung mga namamatay sumusundo. Tandaan po natin sumusundo mga anghel ayon sa Biblia, no? Anghel, no? Sinundo siya, sabi nga dun sa sinabi natin pa yung Kristo, namatay yung pulubi at dinala ng anghel. So ito, iba na ang sasabihin niya. Panghuli na po ito at i-connect natin ngayon yung sa pangyayari. Sa 18 minutes bro. Last na yan. Pa ako. May isang basher nagsabi sa akin, Doc Willie, even if you run 10 times again and again, you will lose again and again and again. What did I do to you? Why do you hate me so much? What did I do? I never attacked Duterte. I never attacked PBM. I never attacked Neri. I never attacked Pico. I am nice to them. I interview them. Is the politics just a game? What is happening to me? I will tell you what is happening. In the past few days, parang marami ako napapaniginipan kasi. I saw my mom who is died. My mom died, nandun siya. Tinukuhan na niya ako eh. All my 60 years old, I serve Filipino people. Ayan, yun na po yung pinaka-last video na sabi niya, sinusundo na daw siya ng mom niya. Mga kapatid, sa mga nakikinig ngayon, baligtad ang sinasabi niyo, hindi po paghuhusga to, hindi po pagpapaya, pagtulong nga ito eh. Na pwedeng makatulong ngayon, ang magbabase niyan, yung mga spiritual natin, no, warfare na experts diyan. So ngayon kailangan natin ng mensahe naman, no, ito po yung napag-aralan lang natin, hindi po tayo maghuhusga rito kundi gusto natin tumulong. Ano yung tulong na maibibigay natin dito ayon sa video niyan? Ang maitutulong natin, maisuggest natin, pwede siyang pa-deliverance. E di ma-deliverance siya, malay mo gumaling. Tama? Ulitin ko. Ang purpose po ng topic na to is gusto nating malaman ang sitwasyon ni Doc Willie para matulungan siya. Pati na buong pamilya niya. At napakarami nang natulungan ng punto por punto po at saka ni Father Darwin, yan mga Bro Tata, Bro Wendell, Bro Romer, dahil doon sa hindi nila alam, kapatid, dahil walang alam nga sa mga spiritual warfare na yan, walang alam, nung nalalaman nila, gumagaling sila sa karamdaman. And that's the purpose of it, kapatid. Tandaan po natin, no? Ang natin dyan, ang pinaka-purpose natin dito is to study. Kaya ang case study, sabi naman ni Doc Willie Ong dyan, open ako sa case study. Sabi niya sa mga doktor, gusto niyo pag-aralan niyo yung yung sakit ko. Sabi niya, sa atin naman, pinag-aaralan naman natin tungkol naman sa pagdating sa spiritual warfare. So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral at kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin and please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno
po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Inanyayahan namin kayo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodillo et Iglesia.